Okay, so kaya po nabanggit. Salamat sa panalangin at sa worship. Panalangin ni Renilda, worship ni June. Let's get our hearts ready. This is an important continuation ng ating pag-aaral ng first book of John. So last week po, nagkaroon tayo ng short break. Pinag-aralan natin ang talinhagang itinuro ng Luke. But for now, let's get ready for Pastor Alvin. Share nga pala natin ang screen. Ay na pala, nakikita na pala eh. Sige, okay, Pastor Alvin. Magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Good evening everyone. Pagpalang gabi. At subukan ko po mag-share screen. Yan. Share na, ano na lang, yung presentation na lang, Pastor Alvin. Saan ba yan? Nakikita na namin. Ah, Saan ba? Ano ba? Sorry, kayo na nga lang po. Okay, let me try. Pasok sa slideshow. Okay, yeah, oo nga eh. Okay, let me try. Kayo na lang po ako. Okay, let me try this. Yan. Okay. Okay, First John 4:1-6. Okay, Pastor Alvin. Verse 1 to 6. Good evening, mapagpalang gabi po. Tayo po ay nasa pagpapatuloy ulit ng ating pag-aaral sa 1 John chapter 4. Yeah, 1 John chapter 4, 1 to 6. Tayo po ay nasa chapter 4 na. And let us read yung passage. At we encourage po na buksan din natin yung ating mga Bible para makasunod po tayo. Okay, sabi po dito, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Sapagkat marami ang huwad na propeta sa mundong ito. Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila. Kung ipinapahayag nila na si Jesucristo ay dumating bilang tao, kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Ang Espiritu ng kaaway ni Kristo ang nasa kanila. Narinig na ninyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa sanlibutan na. Next po. Verse 4, mga anak, kayo ngay sa Diyos at napagtagumpay na ninyo ang mga huwad ng propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa sa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Sila ay makasanlibutan, kaya't mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila. At nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan. Ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kasinungalingan. Let me pray po ng may lang. Panginoon, salamat po sa gabi na ito. Minsan pa kami ay nagpupulit at papasalamat sa pagkakataong pinagkaloob mo sa amin upang magtipon-tipon, Lord, pag-aralan, pagbulay-bulayan ng iyong mga salita. Patuloy mo kami samahan, give us enlightenment, Lord, to your words. At kayo po, Panginoon, ang siyang magmula po sa amin. Hayaan mo, Panginoon, ang mga salita amin magbigay sa amin at magdulot sa amin ng pananampalataya. Ay pamuhay namin, maalala namin, magbigay ng warning po sa amin. Ikaw lamang, O Diyos, ang patuloy na may taas at pagkakila sa gabi nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Praise God. So, in this verse, ang mga mananampalataya, ang sabi po sa verse 1, next slide po natin. Ang sabi po ng verse 1, yan. Balikan po natin.
verse 1. Next slide. Yan, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Yan. Sa halip, ang sabi po dito, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. So in this verse, ang mga mananampalataya po ay commanded to test the spirits to see whether they are from God. Kasi nga, yung background po nito, kung tatandaan natin, marami po yung mga huwad o mga false prophets in their times at kahit sa panahon po natin ngayon, ang dami. Ganon din, may paalala din po si Paul, sabi po ng next slide sa 1 Thessalonica, ay paalala rin siya sa 1 Thessalonians 5:20 hanggang 21. Huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Itong dalawang passages po na ito ay ilan lamang sa paalala sa mga Kristiyano to test the message that people or spirits proclaim. Kaya when there's a person claiming to speak for God, tayo po talaga ay lubos na pinapakinggan ito, binabasa ito. At kasi nga alam natin kung bakit ganito. Kasi nga merong mga false prophets that try to lead Christian astray. Kaya may warning, even Paul ay sinasabi ito, sinasabi ito na dapat mag-ingat tayo at talagang pakinggan natin mabuti. Kasi nakakalungkot po kasi ang daming tao na claiming to speak for God tapos they are presenting false gospel. Di po ba? And alam natin that is powerless to save. Kaya yung mga tao, nagkakaroon din sila ng false hope. Nagkakaroon sila ng false salvation, false teeth, false eyelashes. Just kidding. Biro lang po. Nagkakaroon sila ng mga maling paniniwala pagdating sa mga bagay po na yon. Kaya noong 2019, meron pong binalita na lumindol sa sa Surigao. Tapos bigla din may lumitaw na claiming siya daw ay tagapagligtas o sugo ng langit. Napanood niyo po yun sa balita. At nabalita po yan noong 2023. Mahigit 5,000 yung mga followers niya, including professionals. Tapos ang tawag sa kanya, siya po si Senior Aguila. Na Jessica pa po yan, nabalita yan. At nakarating sa Senado. So maraming tao ang nadideceive sa kaisipang okay yan, everything is fine at hindi na po nila inaalam yung truth. Kaya sabi po ni Paul in 2 Corinthians, sa next slide po natin, chapter 11 verse 13 to 15. Sabi niya diyan, ang mga iyan ay mga huwad na apostol, madadayang manggagawa at nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Kaya hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod, may servant din siya, ay magkunwaring lingkod ng katwiran. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Kaya we have parang preconceived idea, meron tayong parang idea at saka maaaring isa-isipan natin, ano ba ang itsura ni Satan? Di ba? Next slide po. Minsan may mga ideas po tayo na ganito yung kanyang ganyan, itsura niya, nakakatakot, nanlilisik ang mata, mapula, and then minsan may hawak na tinidor, mapula. Pero ang sabi po dyan, yan, siya ay parang angel of light. Ganyan yung kanyang itsura. Kasi imagine, kung ang itsura po niya ay katulad ng una, nanlilisik ka mata, tapos kunyari ganyan, hindi tayo basta-basta maniniwala. Tama po ba? Can I hear amen? Tama. Hindi tayo basta-basta maniniwala pag ganyan yung itsura. Kunyari, ako na babae o may babae na tetempt at ganyan yung itsura, hindi siya pakikinggan. Hindi siya susundin dahil nakakatakot nga siya at hindi siya attractive. Pero sabi niya sa Corinthians, sabi ni Paul,
Siya ay nagkukunwari na angel of light. Maganda siya magpakita. Maganda ang mga pakulo niya. Yan. Maganda ang gusto niyang iparating. Kaya sabi dito, ang dahilan para subukin ng spirit ay to see kung ito ba talaga ay galing sa Diyos or kasinungalingang galing kay Satan at sa kanyang kampon. Kaya mahalaga po talaga na sinasala natin yung ating binabasa, yung ating pinapakinggan. In Acts chapter 17, meron pong kinomen si Paul, yung mga taga-Bereans. Kasi after they heard the gospel, kung to see kung ito ba talaga ay galing sa Diyos o kasi ngalingan kay Satan, talagang pinag-aaralan nilang mabuti. Kaya kinomen sila, parang sila yung mga Nobel, sabi nga ni Paul. Dahil talagang hindi lang nila basta pinapakinggan yung sinasabi ni Paul and Silas, ngunit pinag-aaralan pa nila po iyon. Kaya, so for us to test, dapat alam po natin yung scriptures unang-una. Hindi lang tayo basta tanggap ng tanggap, dapat alam natin kung ano ang salita ng Diyos. Amen. So, for us to test. Bago po tayo mag-proceed sa susunod na verse, meron pong tanong dito. Pag-usapan po natin. Yan. Meron ba tayong pinaniniwalaan noon na nabihag tayo sa matagal na panahon and then you found truth in the Bible? Pwede po ba tayo mag-share? Ano ba yung matagal na panahon na maaaring pinaniwalaan mo? Talagang nabihag tayo, akala natin for so many years or so how long na pinaniwalaan mo. And then kalaunan, nakita mo yung katotohanan sa Biblia. Anyone, pwede po tayong mag-share. Share po. Sinong gusto mag-share? Yung mga dati niyong pinaniwalaan noon. Yung kwan pastor, yung mga pamahiin dati na pinaniniwalaan natin nung una. Kagaya ng mga yung kwan, yung mga pamahiin na yung pagka may patay, yung nagdadamit ng itim, ganun. Tapos yung mga kwan, yung mga paggabi nagwawalis sa bahay para maalis daw yung malas. Yun yung mga pamahiin. Tama, yun. Maraming pamahiin tayo noon. Ano pa? Yung iba po. Amen. Dami po. Pastor. Oh, Sige, sino yan? Binelda po. Renilda, sige. Sa Ano yung akin mga pamahiin? po, hindi po pamahiin. Sa akin po kasi, Pastor, nung ano po noon, meron po akong poon. Poon na na mahal na berhen. Tapos nung ano po ako sa Christian, nakita ko doon na yung mga, di ba meron po sa Bible noon na yung mga kahoy, ginawa niya ng Diyos-Diyosan yung isa, tapos yung kabiyak, ginawa niyang pang siga. Panggatong. Yung Panggatong. panggatong. Yun na rin, sabi ko, Lord, Diyos ko, sabi ko, yun po, yung kaya po nung nalaman ko po doon sa Bible na yun, na yung mga imahe, yung mga gawa sa kahoy, mga idolatry na mga imahe, inalis ko po sa bahay namin nung nabasa ko sa Bible yung katotohanan na ay yung idols pala, hindi pala dapat yun. Ano pala yun sa atin na yung kaya inalis ko po yung mahal na berhen ko, kaya ngayon wala na. Bigay pa sa akin yun ng biyanan ko, may malaki pa siyang rosaryo na kahoy. Yun, nung nabasa ko sa Bible yun, inalis ko na. Hindi ko na po nilagay dito sa loob ng bahay. Ayun po. Yan, tama yun. Marami sa atin na nabulag dyan sa naniwala tayo sa mga tinuro dyan, yung mga rebulto, pagsamba sa rebulto. So, si Ate Nilda, hindi na po siya mahal ngayon, ano po?
Okay. Kaya nga, Yeah, marinig. O, hindi na siya mahal. Tama. Kasi dati, mahal na birhen. Pero ngayon, isa na lang yung mahal natin, si Jesus na lang. Amen po ba? binibitbit ko pa po yun, Pastor, Yeah. tuwing may mga pangyayari, binibitbit ko siya, inuuna ko siyang nililigtas, pero naalala ko nung nagbabasa na po ako ng Biblia, sabi ko, bakit ko siya binibitbit? Sabi nga, di ba, ang Lord yung tagapagligtas ko, Correct. pero Tama. siya yung nililigtas ko. Kaya yun, Aha. na-realize ko, sabi ko, alis kita. No, wala na. Until nawala na po akong mga revolto dito sa bahay. Tama nga. Oo. Tama. Tama. Kaya sabi po ng Bible, if you know the truth, that will set you. Amen. Kaya totoo po, no, ang dami po talagang mga paniniwala tayo noon for so many years ay talagang dala-dala na. At meron din po kaming ganun before, katulad, sino po yung nag-share? Si ate, si sister, ano po? Sino po ba Renilda. yung pastor? Renilda. Si mama ko po before, meron po siyang poon talaga na halos taon-taon, o weekly pa nga kung bihisan. May binibihisan pa niya yun, pinapakain pa niya. Inaalayan pa ng pagkain. Grabe po yung talagang parang naisiksik po na na truth. Kala namin before na ay yun po yung tamang pananampalataya. Pero purihin po ang Diyos dahil ang Diyos ang katotohanan at siya po yung nagpalaya po sa atin. And ang dami, totoo, marami pong superstitious belief. Pero minsan hanggang ngayon, marami pong Kristiyano ay dala-dala pa rin yung mga ganong beliefs po na kapag meron kang nasabi na hindi maganda para i-counter, magnanak on the wood, di ba? Magnanak on the wood para hindi daw matuloy yung masamang nangyari. Tapos kapag may mga na pusang itim, malas daw, dami po daming mga superstitious belief. Huwag magwawalis paggabi, lalabas yung swerte, dumi-dumi, malas yun. So, ang dami pong mga kasinungalingan o pinaniwalaan tayo noon na talagang bumihig po sa atin. And we thank God dahil binigay po niya sa atin ng mabuting balita. At ito po ang nagpalaya po sa atin. Binigay niya po sa atin si Jesus and the good news about. Meron pa po gusto mag-share na Mag-share pa po Hello kayo. po, Pastor. Hello po. Good evening po. Nanay Roda, sige po. Ito po ay ano lang po, parang reaction ko lang po doon sa mga superstitious beliefs. Ang dami kasi na para bang talagang sinusunod, binibigyan talaga ng halaga. In irony po, hindi yung mga magagandang asal na dapat sanang ituro, lalong-lalo na sa mga kabataan tulad ng pagmamano or paggalang ng mga nakakatanda, kung ikumpara natin doon sa pagpapaniwala sa mga pamahiin, mas binibigang halaga yung mga superstitious belief rather than yung mga good values na dapat ituro natin sa mga kabataan, nalilimutan na. Yun lang po, reaction ko. Yeah, maganda. Tama. Tama nga naman si sabi nga, Nanay. Kaysa kung ano-ano ituro natin yung salita ng Panginoon. praise God. Sabi nga sa kanina po nasa Thessalonica, suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Talagang susuriin namin, tama ba to? Sabi nga ni Paul, lahat ay pwede mong gawin pero hindi lahat ay beneficial. Diba? Dapat talaga ay masuri po natin ang lahat ng bagay. Kaya, ang sabi po, okay. Sabi po ng ano po yung next slide natin? Yung ano na? Verse 3? May gusto po ba kayong idagdag, Pastor, sa verse 1? Hindi po, sa next slide lang. Yung alin yung yung Sa verse verse 1?
Saan ba yung ano natin, main verse natin? Ito. Before tayo mag-proceed sa next verse. Next verse pa. Verse 2. Saan ba yung verse 2? Punta tayo ng verse 2. Yan. Okay. Ito ang palatandaan. Mer bago po yan, yung isa pong ano pa sa pang-8 na slide. Yan. Yan. Sabi po kanina sa verse 1 na binanggit natin, sige dyan na lang po tayo. Ay mga minamahal, sabi niya sapagkat marami ang buwad na propeta sa mundong ito. Yan. Ngayon, meron po bang prophet sa panahon natin ngayon? About sa panahon po natin, meron po bang propeta, Pastor Noel? Ang dami. Katakot-takot. Kasi nga, pag hindi tayo maingat, ay talagang masusway tayo. Kasi nga, ang mga modern day prophets ngayon ay talagang ang gagaling nilang magsalita. Marami silang followers. Maraming mga kababalaghang nagawa kunyari nila. Yon. So, marami pong may mga propeta pa talaga ngayon na kailangan nating pag-ingatan talaga. At hindi, talaga namang inaano nila eh. Ginagamit nila ang title. So they don't want to be called pastors or evangelists anymore or bishop. Prophets talagang ginagamit nila yung title na prophet. Prophet so and so. Yun. Yun ang mas nakakata. Nire-reveal na nga nila ang Kaya, kanilang titulo. di ba, yung prophets po talagang proclaim the message from the Lord. Talagang sinasabi nila yung mensahe nito galing sa Panginoon. And ang the question is, ito ba yung mga totoong propeta? Di ba? Kung ang purpose po ng prophet is to reveal truth from God, bakit pa nga ng prophet kung complete na po yung revelation ni Lord sa kanyang mga salita? Di ba? Makita po natin na talagang finish na po yung Bible. There's no prophet anymore. Pero meron pong, hindi po ba may tinatawag kasi na na foretelling saka foretelling na yung FORE na foretelling ay sinasabi beforehand o very very specific po tulad ng sinabi po ni Isaiah sa chapter 15 na sinabi niya Isaiah foretold na kung ano po ang mangyari kay Jesus, na mamamak siya, duduraan siya, bubunutan siya ng balbas, bubugbugin siya, and that is exactly kung ano po yung nangyari kay Jesus, that is foretelling. Tapos, yung foretelling naman, ito naman yung may kinalaman sa hindi ko na po nailagay yung parang present-oriented. Parang kung ano ngayon, halimbawa, makulimlim, sabihin, may possibility na uulan. So, proclaiming, kumbaga yung spiritual, ito yung mga tao na sinasabi direkte kung ano yung sinasabi ng gustong sabihin ng Diyos o nag-i-encourage tayo po na tayo ay parang sabi nga we should live a prophetic life na araw-araw ay talagang dapat yung sinasabi natin ay nagpo-proclaim ng mabuti, ng salita ng Diyos at ginagawa po natin yan dahil tayo ay lingkod ng Panginoon. Pero yung office po talaga, wala na talaga yung prophet. So, kaya wala na. Kaya yung biblical role ng prophet ay nag-ended na. But Christians are still called to be prophets sa buhay po natin ngayon. And to tell what is true and to encourage. Kaya tuloy po tayo sa
verse 2 and 3, sabi niya rito, ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos na ang nasa kanila. Kung ipinapahayag nila na si Jesucristo ay dumating bilang tao. Kung ito ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritu ang nasa kanila. Ang Espiritu ng kaaway ni Kristo ang nasa kanila. Narinig na ninyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa sanlibutan na. So, ito po, addressing pa rin to sa naunang sinabi ni John, sa mga false prophets, may palatandaan daw. Sabi rito, kung ipinapahayag nila na si Jesucristo ay dumating bilang tao. Ibig sabihin, ano po, kung ipinapahayag tuloy-tuloy na pagbabago, ito ay everyday confession mo si Jesus, hindi lang ito one-time event. Yes, yung kaligtasan po ay minsan lang ginawa ni Jesus sa atin. Pero yung pagpapahayag o pananampalataya, pamumuhay araw-araw, dapat araw-araw po yan bilang anak ng Diyos. So yung humanity ni Jesus ay napakahalaga sa pananampalataya ng isang biblical na Kristiyano. Kaya sabi niya kung ipinapahayag. Sabihin, ito po ay pagpapatuloy talaga. Kung itong mga propeta na to, pinapahayag si Kristo, pinapahayag yung humanity niya, yung kapangyarihan niya. Dahil sabi niya po sa verse 3, kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Yan. Kung walang confession, sinasabi natin na tayo ay Christians, pero Sunday lang nagiging Kristiyano, from Monday to Saturday, wala. Monday to Friday, wala. Kasi sabi dito, kung hindi gayon, kasi nga, tayo bilang isang mananampalataya, kailangan nating mamuhay as a prophet. Kailangan nating sabihin yung truth. Ibig sabihin, kailangan po tayong nakakapag-encourage. Kailangan nagiging mabunga yung ating pamumuhay. Kasi nga, you will know them by their fruit. Sabi ng Panginoon, sinabi natin sa mga mga previous na pinag-aralan po natin. Makikita ito sa bunga. Kasi sabi rito, ang Espiritu ng kaaway ni Kristo ang nasa kanila. Ang narinig na ninyong ito'y darating at ngayon ay nasa sanlibutan na. So, mahalaga po talaga dito na po ng salita ng Diyos ay ipinapahayag kung tayo ay nabubuhay bilang isang prophet. Yung mga tao na to, kung dinideny nila yung pagiging Jesus ni Jesus o pagiging Kristo ni Jesus, ay they are false. Hindi talaga sila totoong nanampalataya sa Panginoon. Kaya makita po natin, hindi gayon ang kanilang pananampalataya tungkol kay Jesus. Hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. So doon pa lang, makikita po natin yung distinction ng mga tao confessing na Christian sila, pero hindi po nakikita sa kanilang pamumuhay. Wala yung fruitful life na dapat makita po sa kanila bilang isang Christian. So, kaya ngayon, sabi po, meron po akong tanong dito, paano ba natin malalaman kung totoo sa next slide po natin? Paano ba natin malalaman kung totoo ang isang propeta? O maaaring sabihin natin, if we live as a prophet life, di ba? Parang ipinapamuhay natin yung truth. Paano ba natin malalaman? Meron po akong 5 inihanda. At meron po itong mga verse. Pwede po, hingi ako ng 5 participant na hanapin po itong mga text. Sino ba yung pwede? Natawag po ulit ako ng ginawa ni Pastor Noel. Sa una, Deuteronomy chapter 18, verse 21. Pwede po ba to si Andrew and Linz?
sa Deuteronomy chapter 18 verses 21 hanggang 22. Deuteronomy 18 verses 21 hanggang 22. And then si Cha ay sa 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. And then next si Christine Galicia sa Deuteronomy chapter 13 verses 1 to 4. Deuteronomy 13, 1 to 4. Pang-apat, si Dax ay sa Matthew chapter 7 verses 15 to 20. Yeah, Matthew chapter 7 verse 15 to 20. And then last, ito na po yun yung text natin sa first lesson. Sige po. Yan. Kung nakasunod po tayo, paano ba natin malalaman kung totoo ang isang propeta? Number 1, kapag ang sinasabi ng isang tunay na propeta ay matutupad. Tutupad. Sa Deuteronomy 18:21-22. Sige po, pakibasa po natin. Deuteronomy 18:21 to 22. This is NKJV version. And if you say in your heart, how shall we know the word which the Lord has not spoken? When a prophet speaks in the name of the Lord, if the things does not happen or come to pass, that is the thing which the Lord has not spoken. The prophet has spoken it presumptuously. You shall not be afraid of him. So, dapat talaga po, matupad yung isang prophet. Sa Old Testament, kapag hindi natupad yung sinabi, they were, stone to death eh. Babatuhin sila hanggang mamatay kapag hindi totoo yung sinasabi. Kaya, ang isang propeta talaga ay dapat, kung ano yung sinabi niya, dapat matutupad. Pangalawa, ang sinasabi ng isang tunay na propeta ay naaayon sa Biblia. Sabi po sa 2 Peter chapter 1 verses 20 hanggang 21. Pastor, pwede magsalita dun sa 1 muna bago basahin yung first. Sige chapter. Brother Jun. Ito po kasi totoo po ito sa Deuteronomy nung Old Testament. Pero ngayon po wala na pong tatayo at sasabihin na propeta siya at manghuhula. At pag natupad po yung sasabihin ay paniniwalaan, wala na pong ganun. Yeah. Sabi nga po ni Pastor kanina, itong office ng prophet ay lumipas na. Marami pa rin pong propeta ngayon, tayo po yung mga preacher. Kasi po ang prophecy is parang extemporaneous speech po yan eh. Pero ang sinasabi na nga po natin ay foretelling yung mga naisulat sa Biblia. So wag po tayo maghahanap ng propeta at porque nagkatotoo yung sinabi, i-consider natin propeta sa panahon natin ngayon. Yeah. Ito pong binasa natin na isa noong unang panahon sa Old Testament. Ito pong patunay na ang isang propeta ay talagang propeta na galing sa Diyos na pag ang sinabi niya ay natupad. Pero yun lang po ang gusto kong i-emphasize. Totoo pong may propeta na noon na ganito po yung sign na binibigay, pero sa panahon po natin wala na pong ganun. Pag meron pong tumayong propeta at nanghula na magiging nasusunod na mananalo ang susunod na presidente ay si ganito, pwede po natin siyang tawagin propeta, kaya lang meron word sa unahan, bulaan propeta po yun. Yan po. Thank you, Papa Jun. At ang isang interesting sinabi nga pagka hindi totoo, ay patayin, batuhin mo hanggang mamatay. Ngayon, hindi na natin ginagawa yan kahit na pruweba mo ng hindi totoo yung mga sinabi niya, yung mga prophecy niya, hindi nagkatotoo. Yun ang parang gumaan ang mga parusa sa kanila. Kasi nga, may mga batas na kasing mga umiiral ngayon eh. Pero yun ang utos talaga ng Diyos eh. Napakabigat. Kaya ang ngayon, yan ang nagiging resulta. Kasi nga, hindi na sinasakatuparan yung inutos ng Diyos na batuhin, patayin. Kaya naglalabasan ng mga propeta ang lalakas ng loob nila na magturo ng mali. Kasi nga, they're not gonna suffer the same consequence kamukha nung sa Old Testament.
Yun lang, Tama po. yun lang nga talaga ang danger pagka pumasok na kasi yung mas tinataas na ngayon yung batas ng tao kaysa sa batas ng Diyos. Sa ngayon po, ang kasalukuyan, mas mataas ang batas ng tao. Hindi ka pwedeng pumatay, hindi mo sila pwedeng kahit gaano kasinungaling ang tagapagturo, ang propeta. Kasi nga, may batas na ang Diyos. Kaya yun talaga ang dilema ngayon ng mga Kristiyano, ng simbahan. Mas marami ng batas ng tao na nasapawan na ang kautusan ng Diyos. Kaya yan ang nakikita natin ng resulta. Lumalaki ang mga kasalanan, lumalabas ang mga bulaang propeta na ang lalakas ng loob. Hindi ka mukha nun talaga. Supil na supil sila kasi nga ang bigat ng parusa. So yan po talaga ang kailangan ipagdasal natin ngayon. Kaya pinagdasal natin kanina yung mga gobyerno natin, mga mambabatas, lawmakers, na ang mga batas nila ay hindi dapat talaga sapawan ang kautusan ng Diyos. Kung hindi, ito po, nababalo tayo ng mga kasinungalingan, kadiliman, mga maling kautusan. Wow. Totoo po ano. Kaya laki po talaga nito eh. Laki nung ang bigat pagdating sa salita ng Diyos. Kanya lang, totoo po, dahil sa nangyayaring batas sa atin ngayon, ayun yung naging problem. Pero we as a Christian, alam po natin that the final authority is the Bible. Yan pa rin talaga yung ating dapat tayo bilang isang Christian. Correct. Ngayon, ano po, next po tayo. Papaano daw natin malalaman ang isang totoong propeta? Sabi po sa 2 Peter 1:20, ang sinasabi ng isang tunay na propeta ay naaayon sa Biblia. Yan, Second Peter or pangalawang Pedro chapter 1 verse 20 to 21. Ito po ay nasa Magandang Balita Biblia Tagalog. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So let's say na merong lumalabas na prophet, lagi ang titingnan natin, teka lang ito ba'y sinasabi ng Bible? Ano ba ang sinasabi ng Bible diyan? Tunay ba yan? Kasi tapos na eh. Ito na po yung complete revelation ni Lord, the Bible. Kaya there's no prophet anymore. Kaya ito ay ang isang tunay na propeta ay aayon sa ang Panginoon. And pangatlo, paano pa natin malalaman? Ang sinasabi ng isang tunay na propeta ay naghihikayat sa isang matuwid na pag-uog. Sabi po ng Deuteronomy 13:1-4. Deuteronomy. Deuteronomy 13, 1-4. Kung may isang propeta o tagapagpaliwanag ng panaginip na nangako sa inyo na magpapakita siya ng mga himala at kamanghamanghang bagay at nangyari ang sinabi niya at sabihin niya sa inyo, sumunod tayo at sumamba sa ibang mga Diyos na hindi pa natin nakikilala. Huwag kayong maniwala sa Kanya dahil sinusubukan lang kayo ng Panginoon na inyong Diyos kung minamahal niyo ba siyang ng buong puso't kaluluwa. Panginoon yung Diyos lang ang dapat ninyong sundin at igalang. Tuparin niyo ang Kanyang mga utos at sundin niyo siya, paglingkuran siya at manatili kayo sa Kanya. Amen. Iyon po ang Panginoon. Kaya ang isang sinasabi ng tunay na propeta ay naghihikayat sa isang matuwid na pag-uugali. Ang dami pang lumabas sa mga nakaraan, ano? Kasi minsan sinasabi nila they are prophet, pero nagdadala ng takot sa puso ng tao, nagtatakot yung tao, imbes na
maniwala sa Diyos, nagkakaroon sila ng fear. Pero talagang makita po natin na ito ay taliwas sa sinasabi ng Panginoon. So, kapayapaan ang binibigay ni Lord sa atin, hindi po takot o anumang pangamba. Kaya, isang tunay na propeta, sabi nga rito, ay naghikayat ng isang matuwid na pag-uugali. And, pang-apat, may gusto po kayo idagdag. Sige po Sa pang-apat, ang sinasabi ng isang tunay na propeta ay nagpapakita ng divine calling. Divine calling. In Matthew 7, verses 15 hanggang 20. Haba-haba po. 7, 15 to 20. Sino ba yung? Hello. Ayan, siguro. I see, brother. Si Dax. Matthew 7 verses 15 to 20. Watch out for Tagalog po ba or English? Ito, may Tagalog. Okay. Pwede rin English. Tagalog. Yeah, sa NIV po. Matthew 7 verses 15 to 20. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruit you will recognize them. Yun. By their fruit, you will recognize them. Kaya makikita po yun talaga, it's a divine calling. Natin. Sa panahon ni Jesus, mayroon pang prophet kasi nga hindi pa natapos. At ang mga pinupulpil. Kaya dito makita po natin na isang makalangit na panawagan ang pagiging propeta. At lagi makikita doon sa bunga nila kung paano nila ipinamuhat kung sinasabi nila. We'll know them by their fruits. And panglima, ang sinasabi ng tunay na propeta ay kinikilala ang kabanalan ni Jesus. Ito po yung text natin from chapter 4 verses 1 to 6. Kaya kita po natin dito yung mga ilan lamang, maaaring marami pa tayong pwede makita na katotohanan kung ang propeta ba ay totoo. Diba? Sa time ni Jeremiah, ang dami rin po mga false prophets doon, ang dami rin pong mga ni-reveal siya doon tungkol sa mga tunay at mga bulaang propeta. Kaya bilang mga Christian, ang sabi nga po ng verse 4, mga anak. And sabi ko ng verse 4, mga anak, kayo nga'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanlibutan. Ito po, napakaganda itong verse na ito. Mga anak, once again, reminding us that we are children of God. Yung ating estado sa harap ng Diyos ay huwag natin pong kalimutan. Kaya sabi po dito, mga anak, reminding us ang ating estado sa harap ng Diyos. Ibig sabihin, si Satan ay no match kay Jesus. Hindi sila equal in power. Sabi dito, sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanlibutan. Mas makapangyarihan po ang Panginoon, tandaan po natin yun. At walang-wala ang kapangyarihan ng Satan. Meron din siyang kapangyarihan. Pero in compared to Jesus, wala po siya. No match siya kay Jesus. Kaya sabi po ng verse 5, sila'y makasanlibutan, kaya't mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila. At nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan. Ngunit tayo'y sa Diyos. Talagang
They are affirming tayo ay sa Diyos. Ang sino mang tumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin, ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kasinungalingan. So we have confidence, mga kapatid. We have confidence in Christ. Sabi po ni Paul sa 1 Corinthians 6:9, our body is the temple of the Holy Spirit. Ang Diyos na yung nananahan sa atin at siyang mas makapangyarihan sa atin. Kaya sabi niya rito sa verse 5 to 6, ang sino mang anak ng Diyos, yan, sabi po rito, ay laging sabik. Okay, sabi niya, ngunit tayo ay sa Diyos. Ang sino mang tumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Kaya tayo, kung ikaw ay anak ng Diyos, tayo ay sabik tayong lagi sa gawain ng Panginoon. Ito yung mga tao na hindi mo na kailangan kalad ka rin sa church. Kasi nga, alam nila that they are children of God. Susunod sila sa Diyos, gusto nila yung mga gawain para sa Diyos. Kasi nga, sabi po rito, ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Minsan nagtataka tayo, bakit yung tagal-tagal na parang ang hirap pa rin siyang madala sa simbahan o pa rin, hindi pa rin parang consistent yung kanyang pananampalataya. Sa ganito nga natin, sabi niya, nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kasinungalingan. Lagi nating makikita doon sa sinasabi rito, you will know them by their fruits. Laging sa bunga makikita. Doon mo sila parang makakitaan, ito ba talaga ay lumalago, ito ba talaga ay nakakilala sa Panginoon. Ito ba talaga ay masasabi natin anak na by following and obeying. Sabi nga po rito, patuloy na nananampalataya kay Jesus. Kaya tayo po bilang mga anak ng Diyos, addressing, ay nandito na po lagi yung excitement natin. Baga talaga Sabado pa lamang, you're excited to worship God. Sabado pa lang, handa na yung isusuot mo, yung pinalansya mo, yung dadalhin mo sa church. Kasi nga, ito ay pagpapakita na talagang nakikinig ka at patuloy mo yung pinapamuhay. At sinasabi, yes, I am a children of God. So, purihin po ang Panginoon. Kaya, bilang tayo ay mga anak ng Diyos, yan. Sa last slide, dagdagan po natin ano pa yung mga pwede po nating idagdag doon. Bilang tayo ay mga anak ng Diyos, ano na ang mga katotohanan ang naipamuhay mo at pinapakita. Sabi po ng text kanina, mga anak. Yan, mga anak. Tayo po yun, ng mga mananampalataya. Bilang tayo ay mga anak ng Diyos, ano na ang mga katotohanan ang naipamuhay mo at pinapakinggan mo. Sige po, pwede tayong mag-share dito po sa truth na ito na naipapamuhay po natin. Yan, maraming makakasagot niyan. Mag-share po tayo para matuto yung makikinabang din yung mga nakikinig sa sineshare natin. Share ako, Noel. Sige, share mo. Ano ang mga katotohanan na ipapamuhay mo na ngayon? Hello, Noel. Pwede mag-share? Yun nga, ang tanong, ano ang mga katotohanan na ipapamuhay mo na ngayon? Pwede ko ba yung part ba din ba ito ng false prophet? Oo. Pwede kong i-share yung about false prophet? Sige. Makukonsider ba ninyo na si Pope ay false prophet? Kasamahin ko na lang yung tatlo, gagawin ko isang tanong. First, consider di bang false prophet si Pope?
the living saints ang tawag nila. Pangalawa, magagalit ba kayo kay Pope dahil sa kanyang bilang Katoliko, dahil sa ginagawa niyang pagtuturo? May mali ba doon? Yung pangatlo, kung siya'y false prophet, magagalit kayo sa kanya. Hindi ba dapat kung galit kayo sa kanya, consider niyong kaaway. Kung consider niyong kaaway, pwede niyo ba siyang mahalin bilang kaaway? Yun lang. Ang napag-aralan nga natin kanina, ang tunay na alagad ng Diyos, ang tinuturo niya ay ayon sa mga tinuturo ng Biblia. Ngayon, to be specific, marami tayong nadinig sa kanya na itinuro niya, iniutos niya, ipinahiwatig niya, sinabihan niya ang mga simbahan ng Katoliko na mga bagay na kahit salungat sa kautusan ng Panginoon. So kung tatanungin natin siya, ang basihan natin, ang ebidensya natin, dahil yung prutas, nabasa natin kanina, ang masamang puno ay hindi pwede magbunga ng mabuting prutas. So nakita natin ang mga lumabas sa kanyang bibig ay yun ang number one nating batayan para masabi natin siya ba ay bulaang propeta o bulaang tagapagturo, bulaang nangangaral. Anumang salungat anumang pinangaral, tinuro na salungat sa inutos ng Biblia ay hindi natin siya mako-consider natin siya na hindi siya talaga sugo, pinadala, alagad, representative ng ating Panginoon. Saka makita po natin hindi po niya tinuturo, binabanggit man lamang yung kasapatan ni Jesus. Dito talagang pinibigyan po ni John yung humanity and deity ni Jesus. Na siya lamang talaga, sabi nga ng John 14:6, He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. By Him. Talagang para sa pamamagitan lang ni Kristo. Yan lang, ang Papa ay marami siyang ginagawang pamamaraan o sinasabi para ang tao maligtas. Kailangan pang magdaan kay Maria, kailangan pang magdaan sa Kanya, kailangan pang gawin ng maraming bagay para ang tao maligtas. Ngunit tayo po, naniniwala tayo that the final authority is the Bible. Sabi po ng Efeso, biyaya lang tayo madiligtas, hindi sa mabuting gawa. At sa pananampalataya sa Panginoon. So, doon pa lamang, kikita po natin, kung hindi niya pinapayag si Kristo, o hindi niya tinuturo yung kasapatan ni Kristo, pagpapatunay po yun that He is a false teachers, prophets, o lingkod, o sugo ng Diyos. Kaya, talagang ito po yung sinasabi ng Biblia, ito yung paniniwalaan natin. At ito po yung sasabihin natin. Tama po. At malinaw din sinabi ng Biblia na huwag kayong makikibahagi, huwag kayong sasang-ayon sa anumang gawain ng kasamaan, ng kasalanan. Okay, isa kasi sa mga... So we're not, hindi natin siya inaano ngayon na tinutuligsa. Kasi nga ito ay ayon sa ating mga pinapag-aralan ngayong gabi. So nararapat ito na siguro para maging malinaw sa lahat na isa nga sa pinaka magandang ehemplo ng ating topic ngayon yung ang bulaang propeta o tagapagturo. Yun. Ayon sa Biblia, layuan natin ang kasalanan. Ni wag makikibahagi, ni wag sasang-ayon. Yun. Isa nga sa mga tinurungan niya, doon, ang pinakamalaki nga yung sinabi ni Pastor Alvin na kung tinuturo niya na si Kristo ay hindi lamang siya ang daan, hindi lamang siya ang ating complete
na kaligtasan, meron pang ibang paraan, yun ay talagang maling-mali. At saka yung nga yung sinabi niya, kailan lang yun na pwedeng i-bless ang same-sex union o same-sex relationship. Talaga ay nagpapatunay na hindi galing sa Biblia yun at sinalungat niya ang sinasabi ng Biblia. Yun po ay na-recognize natin na malaking kasalanan yun. Pero para sabihin mo na basbasan, yun ay pagsang-ayon. So marami ngayong nahikayat na magpa-bless sa kanilang mga relasyon na hindi tama, relasyong makasalanan, relasyong immoral. Pero dahil nga sa sinabi niya, ngayon humihingi ngayon sila ng basbas, humihingi ngayon sila ng blessing ng simbahan. Hindi nga inutos na ikasal sila, pero yun, basbasan, i-bless. Para tandaan po natin, sabi po ng Efeso chapter 6 verse 12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa tao. Hindi po tao yung kalaban natin. Yung sabi dito sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala, at sa kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa ipapawid. So, hindi po tao yung kalaban natin, kundi yung kapangyarihan. Sino may kapangyarihan? Sino po yun? Si Satan. Siya talaga yung kalaban natin, hindi po tao o sino man pong namumuno sa atin. Nga lang, minsan ginagamit silang way ng Diyos para makita natin na ito talaga ay kalaban, kaaway. Pero hindi po sila. We're not against po dun sa mga tao na to. Kundi ang talagang kalaban natin, hindi natin nakikita. Pero meron tayong kaalaman kung sino talaga yon, si Satan talaga yon. Itong mga false na to, prophets na to, kita po natin kung sino talaga yung ang kanilang pinaglilingkuran. Sabi na nung verse 4, makikita yun, di ba? Sila'y makasanlibutan, verse 5, kaya't mula rin sa sanlibutan ang itinutulog. At nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan. Kasi nga, wala sa kanila yung spirit of truth. Wala sa kanila yung katotohanan na tinuturo po ng Biblia. Kaya, hindi po tao yung kalaban po natin dito. Si Satan talaga yung kaaway. At hindi naman siya obra sa Panginoon. Si Jesus pa rin ang mananalo. Yun. Break po ang Okay, yung iba pang may tanong. okay. Tanong? Dagdag? Ako po, pastor, doon sa bilang mga anak ng Diyos. Ako po, isa po ako sa mga karelate. Yung si Popo pumunta sa Philippines, isa po ako sa mga nakipagsiksikan, talagang umabsent po ako. Nung nakapakilala na po ako sa Panginoon, yung ang masasabi ko po sigurong naipapamuhay ko, which is mahirap din po talaga sa umpisa, given po na you grow up in a family na Catholic, na until now naman po, we don't have the same belief. It's really po, ang Panginoon lang po talaga ang makakapagbago ng kanilang mga puso. At ang siguro po ang ma-share ko lang po is yung about idolatry, because yun nga po yung parang pakiramdam ko nun, parang nakita ko na ang Diyos nung nakita ko yung Pope. Parang ganun po ang pakiramdam ko, because you idolize him. I idolize him, like parang mataas talaga ang tingin mo, yung parang makakaramdam ka ng tawag nito ng goosebump, mga ganun po. Pero nung nauunawaan ko na po yung salita ng Diyos, eventually yun po matututunan talaga natin if we really seek him in our hearts and our everyday lives, na
na wala po talagang ibang way at wala din pong makakapagbago ng puso natin kundi ang Panginoon lamang, and it's just through Jesus Christ alone. And hindi po yung mga santo, yung mga pare, yung mga kung ano-anong paniniwala ang magliligtas sa atin. And yun po yung mahirap po talaga, mahirap po lalo pag minsan ang yung opponent is your family. Yun po. But it's really just the help of Christ, of prayers ang makakapagbago ng puso ng bawat isa. Yun lang po. Yes. Totoo yun. Kasi nga, ang deception, ang kaaway kasi, pagka niling lang tayo, hindi lang ginigulo ang isipan natin. Pati kasi, kung ano kasi ang pinaniwalaan mo, maaano din ang emosyon mo nun eh. Pati ang mga nararamdaman mo. Kaya totoo yun sinabi ni Lynn. Marami talagang na-deceive na yung mga santo, ting makikita nila ay talagang nanginginig sila o naluluha sila. Kasi nga, pati ang kasalanan kasi, ang deception ng kaaway ay pati emotion mo ay pumapasok na naliling lang niya. Kaya nga sabi ng Biblia, hindi tayo madadala dapat ng emosyon, ng luha, ng masarap na pakiramdam. Kasi nga yon ay linlang sa atin. Hindi porket na maganda ang naramdaman mo sa isang bagay, sa isang sinasamba, ay nangangahulugang yon na ay galing na sa Diyos. Kaya kailangan talaga ay ang pananampalataya natin sa Diyos at ang sinasabi ng Biblia. Ngayon po, yung mga nag-aaral ngayon ng Biblia, ang likelihood na sila ay malinlang pa ay halos zero na, halos hindi na, napakababa na. Kaya importante talaga po ang nag-aaral ng Biblia kasi hindi ka malilinlang. At ang lahat ng na-deceive po ng idolatry noon, yung mga sinasambang mga Diyos-Diyosan, ay suriin mo ang kanilang mga pamumuhay, suriin mo ang kanilang kinalakihan, ang kultura. Wala ang salita ng Diyos doon. Hindi sila nag-aral. Walang napakinggan silang sinasabi ng Biblia. Kaya sila ay nalinglang. Kaya importante po ang pag-aaral ng Biblia, ang pagsama sa mga ganitong gawain, Bible study, kasi ito ang magiging shield natin. Ito ang magiging gabay natin. Ito ang magpoprotekta sa atin sa anumang maling katuruan. Kahit kahit mag-appeal pa sila sa ating emosyon, sa ating feelings, hindi na maliling lang isang masigasig na nag-aaral ng salita ng Panginoon. So wag po kayong magpadala ng inyong emosyon. Marami po talaga nakaramdam niya. Ang isang nakakagimbal at nakakatakot talaga yung mga nakikita natin ay yung poong Nazareno noong ang pinrososyon yung galing sa Quiapo. Nakita natin, tinelevise yan. Marami po tayong nakita, napanood. Talaga pong halos magpatayan na sila para mahipo ang salamin or mapunasan ang anong yon, yung pinapasan ng prosesyon na yon. So makita niyo po ang laki ng kalinlangan. Marami sa inyo na halimbawa yung mga kasama nga natin diyan sa Pilipinas, lalo na po yung nakaraang Biyernes Santo, Huwebes Santo, marami sa inyo naka-witness, nakita yung pagpipinitensya, paghahagupit sa sarili. Isa pa yung malaking blasphemy sa ginawang pagpapasakit ni Kristo. Sinabi niyang tapos na, wala na tayong dapat panggawin, wala na tayong dapat na sakripisyong gawin kasi ginawa na niya yun. So mga taong nagpapapako pa sa krus
ay isang talagang parang malaking sampal sa ating Panginoong Hesukristo na buhay, na namatay at ginawa yung sakripisyo na yun. Tapos gagayahin mo ng kapraso, gagayahin mo ng konti. Yun ay ang para mapagbayaran ng kasalanan. Marami po talagang nalinglang diyan sa bansang sa anong yan, sakripisyo na yan. At yun nga po, patotoo tayong mga Pilipino, kasi lahat naman tayo nandito Pilipino, ang nakita po natin talaga ang nangyayari sa bansa natin. 3 bagay po ang nagpapalubog sa ating bansa. Yung korupsyon, idolatry, at saka immorality. 3 bagay po na talagang nababalot ang ating bansa ng 3 bagay na yan na malaking kasalanan. Wala pong mailalagay dyan, mailuluklok dyan na talagang mapagbabago ang Pilipinas. Ang kailangan ng bawat Pilipino ay madinig ang Ebanghelyo. They need to hear the gospel. That's the only thing they can mapakawalan sa tanikala ang ating mga kababayan na prisyonero ng 3 malaking kasalanan na ito na nangyari sa ating bansa. Pala, Pastor Alvin, yung tanong mo nga pala, o sino pa, may tanong si Pastor Alvin dito, ano pa yung bilang tayo yung mga anak na, kayong mga anak na, anong mga katotohanan na ipamuhay nyo na? Yun nga, maganda yung mga sineshare, mga nabalo tayo ng mga false religion, idolatry. Sino pa po yung gusto mag-share nito? Opo. Pastor. Nanay, yeah. Isa rin ako doon sa masyadong naniniwala talaga sa mga santo-santo. Nagpapasalamat nga ako kasi naimulat na yung mata ko na hindi pala yun tama, hindi yun ang katotohanan. Kasi minsan nga, Pastor, yung isa sa mga lugar dito sa Visayas na nagdaraos ng pista sa Senior Santo Niño, yung Batang Hesus, parang ngayon na alam ko na hindi talaga tama. Minsan, nag-comment ako, bakit ganito ang ginawa nila? Halimbawa, kasi iginagalang nila yung Batang Hesus na tinatawag ninyang Senior Santo Niño, tapos binihisa ng iba't ibang damit yung Senior Santo Niño tulad ng Superman, may Boy Scout pa, may Spider-Man, yung talagang para bang wala nang paggalang kung halimbawa yun talaga yung pinaniwalaan nila, nasaan na yung paggalang nila sa kanilang pinaniwalaan. So para ewan ko, hindi ko maintindihan ba't ganun. Siguro nga talagang nabulag tayo, nabulag sila. Ako noon, pero ngayon talagang nagpapasalamat talaga ako at nagiging Christian ako. Nandoon yung mga anak ko na nagsasabi sa amin na ganito, bawal yan kasi talagang parang kung siguro hindi ako nagiging Christian, ewan ko, talagang bulag talaga ako sa katotohanan. So isa rin ako doon sa fanatic sa mga ganun. Swerte na lang ako at nabigyan ako ng pagkakataon kami ng asawa ko. Salamat din kina Pearl sa mga anak ko pero alam mo, Pastor, ang tagal ko talagang naniwala kay Pearl. Umabot pa ng 5 taon bago nabukas yung mata ko sa katotohanan. So, ayun, hindi pa huli ang lahat. Maraming salamat din at parang baligtad na mga anak na namin yung nag-guide sa amin. Nagpapasalamat po sa Panginoon na kung may pagkukulang kami sa kanila noon sa pagtuturo ng katotohanan, iba na ngayon. So, at least this time,
full family na kami. Buong-buo na ang pamilya namin sa aming tinahak na landas na yun. So, ayun, minsan naisip ko, dapat i-share talaga doon sa mga kaibigan ko, sa mga kasamahan ko, pero alam ko naman it's a challenge, hindi basta-basta mo silang mapapaniwala. Pero time will come, ang Panginoon na mismo ang siguro magbukas sa kanilang mga puso't damdamin para basta na lang, mahalaga talagang mamula sa katotohanan ang bawat isa sa atin kung anong landas ang ating tatahakin, yung tama talagang landas. Yun lang po. Tama. Ganda. Pastor, bakit mo May sasabihin kayo, tatay? Pinag-usapan kasi namin dito po kasi may kandidato kami ngayon dito sa posisyon ng gobernador. Tinatawag niya ang kanyang sariling prophet. So, Si Doctor of Theology siya. Doctor of Theology at yung posisyon na niya sa ay governor. Governor. Kaya napaisip ako, pwede bang gamitin yung tatawagin mo yung sarili mong prophet? Joe. Nandito sa malaking katulad yung sa mukha niya may pangalan Prophet Joe, Doctor of Theology, Vice Governor. No, governor. Oh, Governor? Oh, Governor. Kaya, yun nga, Yeah. tapos na, di ba? Sabi sa Biblia, tapos na. Wala nang Tapos na po. prophet. Tapos na po. Ba't Opo. may ganon? Ba't may ganon? Ay, Ginagamit marami. nila yung pagka-prophet nila sa pagkakandidato na akala nila prophet sila. So, may mga followers naman sila, pastor. Maraming followers. Nga po, Kaya, para yun nga. ma-deceive nila, para marami silang mga relihiyoso na akala ay talagang sugo sila ng Diyos, makukuha nila yung mga boto ng mga religious. Oo. Yun Yeah. nga, pastor. Kaya mag-ingat. Ganyan po. Mag-iingat nga tayo. Ewan ko lang kung mananalo ba o hindi. Delikado pag mananalo. Tsaka ito pa hong tama yun, nanay, marami tayong nakagawi, nakalakihan. Pero marami siguro sa inyo ang kung nare-recall nyo. Kasi maraming mga activities sa natin, sa bansa natin, akala natin yun ay beauty contest lamang, yun ay parada lamang, yun ay baliwala. Pero meron po, may religious connection yun eh. Okay? Sino po sa inyo ang nag-join na ng Santa Cruzan, naging Reyna Elena, nag-escort pa? Nag-escort pa tayo ng mga isa po ako yun. Hindi ko kasi alam na. So yun yung mga bagay po na ang daming kultura talaga ng Pilipinas na talagang nababalot ng idolatry ang natin, ang bansa natin. Sino po ang nakakaalala ng mga ati-atihan? Sinulog, Moriones, Obando, yung Flores de Mayo, yung mga bagay na yun, akala natin, pinapanood natin, tuwan-tuwa tayo, ang gaganda, colorful ang mga suot nila, pero yun po ay religious festival. Either ang si Mary nga ang tinataas nila or Santo Niño ang ipinaparada na nila. Pero sa atin po, na-attract tayo dyan, nanonood tayo. Akala natin yun ay parada lamang ng mga kagandahan, ng mga kagwapuhan. Pero yun po ay malaking idolatrous expression or gawain ng mga Diyos-Diyos ang kanilang ipinarada.
Okay. Sino ba hindi ma-attract sa sinulog? Ang ganda talaga. Ang ganda ng mga suot nila, ginastahan. Pero sa huli po, yun ay religious festival. Okay. So marami po tayong na-deceive na sinalihan natin. Kaya nga po itong tanong, ano yung mga bagay na katotohanang natutunan na natin ngayon na dati natin pinamuhay. Yun po mga examples po. Even beauty contest po, yung mga palakasan, mga palosebo, mga fiesta. We used to go to fiesta. Tuwan-tuwa tayo pagka fiesta ng bayan kasi alam natin na maraming kainan, maraming lechon. Pinupuntahan natin yun. No? Akala natin po pagkain lang yun. Pero ngayon kung susuriin natin ngayon mga pagkain inihain sa mga idols. Ginawa natin po yun. Ginawa ko. Ang maganda na lang nga po, ang grasya ng Diyos, bago pa ang huli, nabuksan ng mata natin, nakita natin ang katotohanan. At kung babalikan natin yon talagang hindi natin mawari bakit tayo nakisali doon. Bakit tayo nakiparada. Bakit tayo nagpaimbita doon sa mga klaseng gawain na yon. Okay po. Pastor Alvin. Okay na po, Pastor. Ano pa? Okay na po. Ako, ano pang may gusto po tayong dagdag? Ako po, Pastor. Po. Good evening po sa ating lahat. Kuya Jun, yep. Ako po, ang experience po kasi nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, lahat kami, buong pamilya ko, pag kami nagkakaroon ng karamdaman o napipilayan o anumang kwan, agad naming iniisip yung mga manghuhula, yung mga mananawas, yung mga manghihilot. Albularyo. Yun, yung mga albularyo, yun ang patuloy na pinaniniwalaan namin nung hindi pa kami nakakakilala kay Kristo. So yun, ang mga akala namin ay yun ay totoo. So yun po, nag-umpisa nung nakilala namin si Kristo. So at nabasa namin yung mga kanyang mga salita na siya lamang talaga yung tunay na nakakapagpagaling sa anumang uri ng karamdaman. Hindi yung kasi noon kasi pagka nagkaroon kami ng karamdaman, agad kaming lumalapit sa mga hula, yung mga albularyo. So umiba na, nagsimula nung tinanggap ko si Kristo, nag-aral ako, tapos nakinig ako yung mga salita niya. So nandoon yung aking pananampalataya na si Jesus Christ lamang pala ang tamang nakakapagpagaling sa namang uri ng karamdaman. So purihin ang Diyos dahil ang katotohanan ay nalaman ko. So nagsimula noon, pinangaral ko rin sa aking pamilya na hindi dapat sila mamuhay sa mga ganun klaseng turo, gagaya ng mga hula, yung mga albularyo, yung mga etc. So sinabi ko sa kanila na meron tayong Diyos na nakapagpapagaling sa lahat ng karamdaman. So praise God dahil natutunan ko yan at purihin ang Diyos dahil marami po akong natutunan na aral, tunay na aral na nagmumula sa salita ng Diyos. Purihin po ang Diyos. Salamat Kuya Jun. Thank you po. Yung iba pong may question pa bago tayo magtapos. Last Noel, Okay. tanong ko na rin ito nung last Bible study. Bakit kumukunti ang Christian naniniwala sa Diyos? Ano Mas yan? dumadami pang religion. At kahit na alam nila yung religion nila mali, hindi sila umalis. Kasi nga nalinlang sila na nahikayat at napaniwalang tama yung ginagawa nila. Yun ang prutas Sila ng naniniwala. na-deceive. Oo, kahit na-deceive, alam na nilang mali, nabasa na nila yung Bible, pero hindi sila umalis sa religion nilang mali. Nakadikit sila roon. Talagang yun ang paniniwalaan nila na ito ang tunay religion. Ang ano ko lang,
pangamba ko lang, tapos po, pakonti na ng pakonti ang mga Kristiyanong naniniwalang may Diyos. Yun lang, Noel. Hindi naman, maraming Kristiyano ngayon. Dumadami ang mga Kristiyano ngayon. Mas marami ngayon nagiging born again. Mas maraming nagiging... Yes. Oo, dumadami ngayon. Dating hindi natin inaasahan na born again. Kasi nga, malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya talagang ang Ebanghelyo ay humahayo na. Kaya maraming naboborn again, maraming nagiging Kristiyano ngayon, lumalaki ang churches, pero hindi pa rin nga nawawala yung mga deceptive spirit, deceptive religions. Pastor Noel, agree ako dyan. Kasi na marami ng born again Christians ngayon. Kasi last Resurrection Sunday service ng born again Christian na ginawa doon sa may Rizal Boulevard dito sa Dumaguete, punong-puno ng mga born again Christians. Kaya natutuwa nga ako, sabi ko, ay ang dami na pala. Marami na. Dumadami nga po. Kahit, oo. Kasi kung balikan natin yung pinag-usapan natin na masyadong nakapenetrate na yung mga superstitious beliefs, yung mga hindi makatotohanang gawain, siguro i-consider natin yung history natin na sinakop tayo ng Spanish for a long period of time. Ilang dekada, ilang century. Kasi yun kasi ang ginagawa ng mga Spaniards para lalo nilang mapasunod yung mga Filipino. Kaya ginagawa nila ng mga kwento tungkol doon na dapat sumamba kayo sa mga ganito, gawin ninyo ng ganito, para mas madali nilang ma-influence yung mga Pilipino at gawin nilang alitin. So this is parang result po ng pananakop ng mga Espanyol sa atin. Kaya masyadong nakapenetrate or na-instill na sa mga puso't isipan ng ating mga Pilipino yung mga pinaniniwalaan nilang hindi makatotohanan. Kaya ngayon, magpasalamat tayo, may mga churches na born again Christians. Ang dami na, Pastor, dito sa Dumaguete, marami na. Correct. Yung mga churches ng born again Christians na dinaluhan namin, punong-puno. So, doon, sabi ko, maganda itong, maganda talaga na marami na tayo, Pastor. Correct. Marami nang namulat sa katotohanan. Correct. Po. Kasi nga po, meron na tayong televisions ngayon, meron tayong Facebook, meron Instagram, yung mga social po tayo ngayon, applications ngayon na marami na nakakaalam talaga ng Ebanghelyo. Kumakalat na po ang Ebanghelyo. Yung marami nga ngayon ginagamit na ang Facebook, mga social media, kaya mas marami ngayong kilala na sa Panginoon. So lumalaki ang mga churches kasi nga mga live na televise na, nalalaman na kung nasaan ang simbahan, kung nasaan ang mga Bible studies. Yan po ay ginagamit na ang teknolohiya ngayon. Kung kumpara natin ang paghayo ng Ebanghelyo noon, kahit nung New Testament, ay mas marami nga ngayon. Mas marami ngayon ang nare-reach. Ang nahihipo. Natin. Kaya kahit saan dako tayo, kita nyo nga po, ang umaatin ng Bible study ngayon sa iba't ibang dako ng Pilipinas, iba't ibang dako dito sa Australia, pero nagkakasama-sama tayo. Bakit naging posible ito? Dahil sa teknolohiya. So pinagkaloob ng Panginoon yan para gamitin sa kanyang gawain. Pero yun nga lang, yung iba na nagagamit pa rin sa kasamaan. Kaya tama po ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang sinabi niya, greater things you would be able to do. Sabi niya, mas mahigit pa ang magagawa nyo. Hindi dahil sa mas malaki ang magagawa nating milagro o kababalaghan, hindi dahil mas marami tayong nabubuhay na patay ngayon. Ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo ay sa huling araw, gagamitin ng tao ang teknolohiya, ang kanyang intelihente para sa kaharian ng Diyos. Pasalamat tayo sa ating pong platform, sa ating mga
advanced na mga bagay ngayon na talagang lumalago ang mga churches. So marami pa, despite that, marami pa po tayong kailangan abutin. Okay, mukhang Pastor Alvin, mukhang kailangan natin ituloy ito next week kasi ang daming ang dami pang dapat i-share, ang dami pang dapat makatas sa ating mga pinag-aralan ngayon at marami pang may mga gustong magbahagi pa ng kanilang pinagdaanan, kinalakihan. Yun nga po, dahil late na, kailangan na po natin tapusin to. So pangako po, itutuloy natin po next week, next Tuesday. Kasi marami pang katotohanan talaga tayong dapat maliwanagan pa. At salamat kay Pastor Alvin sa maraming bagay na natutunan natin ngayon na ipaliwanag sa pamamagitan ng kanyang pagsasaliksik. Ginamit siya ng Panginoon ang kanyang puso, ang kanyang bibig para tayo ay mabigyan ng katuruan. But we'll continue po next week, so I hope you'll be able to attend and continuing this topic. Sabi nga po ng nag-post dito sa ating sa chat window, sabi dati daw siyang humahalik pa sa rebulto, nagpupunas ng panyo at kumakatok sa salamin ng santo. Sige po, ituloy natin ang mga sharing natin next week. But for now, we've had so much po to remember. Sana matandaan natin pinag-aralan natin ngayong gabi. Dalhin natin yan sa mga susunod na araw hanggang sa pagkakita natin next Tuesday. But for now, let's close in prayer po. Thank you, Lord, sa aming pong mga panalangin na pinahintulot mo kanina at maging ang aming pagsamba, ang aming worship. At ito pong aming pag-aaral ng iyong salita. Tunay nga po, ang first book of John ay napakarami pong mga bagay na dapat naming malaman pa, matutunan pa. Bagamat kami mga nakaalam na ng katotohanan, marami pa pala, Lord, na dapat pa naming pag-aralan. Salamat, Lord, sa Biblia, sa teknolohiya, sa platform na ito, nakakapagsama-sama kami, nakakapag-aral. Together, Lord, together we're growing, we're maturing sa iyong salita. Salamat sa mga ginagamit mo, Lord. Salamat kay Pastor Alvin na nanguna sa aming pong discussion. At kami po ay magsasaliksik pa ng iyong salita sapagkat yan po ang aming pong shield para kami po ay hindi malinlang, hindi ma-deceive. So pagpapatuloy po namin ang pagsasaliksik ng iyong salita. So, bagamat ngayon, Lord, kailangan namin na ihinto na ang aming pag-aaral, bagamat kami ay lahat pa ay sabik, kami ay uhaw pa, gusto pa namin. Pero Lord, everything is in order, yan ang kagustuhan mo, para naman po kami ay maging ready pa for next week's discussion about this wonderful topic. But for now, Lord, we give glory and honor and gratefulness to you and your word in the Bible and the scripture. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, salamat po sa inyo. Tayin ko lang yung recording. And let's ask Mayang to close us in prayer. Good evening po, Pastor. Gandang gabi po, mga brothers and sisters. Yeah. Aming Amang nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataon na kami nagkasama-sama ngayon upang pag-aralan ng iyong salita. Salamat po sa liwanag at pagpapaalala mula sa first book of John na kami dapat maging mapanuri at matalino sa pakikinig sa mga aral at kilalanin kung ano ang mga ito at ito ay tunay na mula sa iyo. Salamat din po sa aming pastor na si Pastor Alvin, si Pastor Noel, na inyo pong ginagamit upang ipahayag ang katotohanan. Patuloy mo po silang pagpalain at gamitin pa sa maraming tao upang maipahayag ang iyong mensahe. Panginoon, tulungan mo po kami na laging kumapit sa iyong katotohanan at huwag malinlang ng mundo. Bigyan mo kami ng karunungan upang makilala kung ano ang totoo at kung sino ang tunay na nasa iyo.
Palakasin mo ang aming pananampalataya upang kami ay mamuhay bilang mga anak mong nasa liwanag. Salamat po sa bawat isa na nakasama sa pag-aaral na ito. Kahit kami po ay magkakalayo, ingatan mo po kami sa aming mga kanya-kanyang lugar at naway magkasama-sama kaming muli sa susunod. Lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat,